Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon. This is Papa Angelo, your God and Man's Laws Life Counselor. Today is October 31, 2020. Ito po ay may kinalaman sa desisyon ng Korte Suprema tungkol sa isang VAUSI case or violence against women and children na kinaso sa isang husband na sinustain ng Supreme Court ang desisyon ng trial court na nahatol na 8 taon sa kanya. 6 months na minimum at 8 taon na hatol na pagkakabilanggo. So ito po ay naibalita noong October 27, 2020 sa GMA News Online. So ang sabi po doon, ang psychological effect ng pag-iwan ng isang husband sa isang wife ay isa rin daw form of violence. So yun po ang sabi sa balita. So ni-research po natin ang naturang kaso at natagpuan po natin na ito po ay dinesisyonan noong September 8, 2020 ng Korte Suprema. At itatago na lang po natin ang parties involved dito. Although ang pangalan ng lalaki ay nandito sa kaso, hindi ko na lang po babanggitin. Siguro case number na lang para lang tama po ang ating sinasite na kaso. Ito po ay GR number 247429. Okay. Ito po ang kaso na inakyat sa Supreme Court dahil sa hatol ng RTC na noong September 2007 prior and subsequent thereto in the city of Las Piñas, Philippines, within the jurisdiction of this honorable court, the above named accused, with intent to humiliate and degrade his lawful wife, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously commit acts of psychological abuse upon his wife by then and there committing acts of marital infidelity by having an affair with his paramour and begetting 3 illegitimate children with his paramour, thus causing his wife emotional anguish and mental suffering. So ito po ang kasong sinampa sa kanya ng kanyang asawa na Republic Act number 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. So nung siya ay na-arraign ng korte, ang husband ay nag-plead not guilty to the charge. Now, sa kaso ng kanyang wife, nagpresenta siya ng 3 testigo, witnesses. Siya mismo at isang kaibigan at isang doktora o doktor niya na kinukonsulta ng wife sa tuwing siya ay depressed. So, okay. Sabi ng RTC, doon sa pangyayari sa korte, si babae daw o ang wife ay tumistigo na siya at ang husband ay kinasal noong October 5, 1989 sa Malate Catholic Church. Initially, at the onset of their marriage, ang husband daw ay napaka-hardworking, loving and faithful. Sabi ng babae ito, ha? She had no marital issues with husband until si husband ay nagpunta ng Zamboanga City in February 2007 para sa kanilang networking business. Dati siyang OFW pero nag-decide na tumigil in 1993 para tulungan ang wife sa kanyang business na networking. At doon niya napansin na si babae, napansin niya ang kanyang husband na nagbabago ang mga pananalita or behavior. Minsan daw
ang husband ay depressed, husband niya ay mumukhang depressed at parang iiyak. He always appeared absent-minded. Lagi daw absent-minded ang husband. She was concerned, si wife ito, at tatanungin niya ang husband niya kung bakit, ano ang nangyayari. Pero tatahimik lang daw ang husband. At titingnan lang siya at mukhang punong-puno ng anxiety daw yung kanyang husband. So, ang babae yung sasalaysay dito, ang prosecution din. Isang araw, nakatanggap siya ng text message sa isang tao o dalawang babae na nagsabi sa kanya na ang kanyang asawa daw, husband, ay mayroong karelasyon na best friend nila. Itong dalawang babae nag-text sa wife. At nung una daw, hindi niya pinaniwalaan. Pero yung information na yan, na binigay sa kanya sa text, ay nagdala sa kanya doon sa Zamboanga para sundan ang kanyang husband at malaman kung totoo nga. Kaya nung September 3, 2007, na-confirm niya na ang kanyang husband ay meron ngang kasamang babae. Ibang babae. Okay. Now, so nag-complain siya doon. May isang tulong sa Philippine National Police. Nag-settle daw sila doon at nagpirmahan ng kasunduan na hindi na babalik si husband sa kanyang karelasyon doon sa lugar na yon. At umuwi na sila uling Maynila. Kaya lang, for a short time lang. Nagsama sila uli pero may iksing panahon lang daw. Without saying a word, umalis uli si husband noong November 22, 2007. So, September 3 yon nung magpirmahan sila, 2007 din. Noong November 22, 2007, umalis na naman si husband nang walang paalam. So, hinanap niya ang husband niya, humingi siyang tulong sa NBI, at nalaman niya na bumalik uli sa kanyang karelasyon si husband. Alam niyo, itong kaso na to, although mahaba, ang kabuuan nito ay lahat ng effort na ginawa ni wife para hanapin ang kanyang husband ay nilista niya, no? Sinulat niya lang. Pati yung kanyang mga ginastos sa pagpapa-check up, etc., yung kanyang mga biyahe. So, malaki na rin ang kanyang mga efforts na ginawa para hanapin ang kanyang husband. Tapos, nung nagdemanda na siya dahil hindi niya nakaya ang kanyang dinadalang depresyon, sinampa niya ang kaso sa korte at pinasagot si husband. So, sabi ni husband, siya lang, no? Sarili niya, yung kanyang ebidensya, yung witness, siya mismo. Sabi niya, kinasal daw silang 1989. At siya ay dating taxi driver at OFW ng 2 taon. Nung matigil siya mag-OFW, bumalik siya sa pagiging taxi driver. On the other hand, yung wife ay nasa negosyo ng networking. Yung mga sapatos, damit, etc. Para matulungan daw ang kanyang asawa, babae, sa kanyang business, nagre-recruit siya ng mga dealers. At pupunta pa siya sa mga probinsya para lang maghanap ng dealers at matulungan yung kanyang wife sa kanyang networking business ng mga sapatos, damit, etc. O ibang items. Sa isang kilalang brand na naalala niya, kinuwento niya na initially daw, ang kanilang kasal ay napaka-smooth. Pero nung nag-umpisa daw kumita ng malaki itong si kanyang wife, nagbago rin ang kanyang pag-uugali, kanyang mga kilos. Pinagtapat niya na
hindi siya kumikita doon sa mga nire-recruit niyang agents o dealers na nagtatrabaho para sa asawa niya. Lahat daw ng komisyon ay nagpupunta direkta sa kanyang asawa, sa account ng asawa niya, babae. Kinuwento rin niya na nung nasa probinsya siya, Cagayan de Oro, para ma-recruit ng mga ahente sa kanilang business, sinabihan siya ng kanyang asawa, babae, na na-stroke ang kanyang kapatid, no? Na-stroke daw ang kanyang kapatid na babae. So, nadismaya ang husband nung malaman niya na hindi man lang nag-alok daw ng tulong ang kanyang wife doon sa kapatid niya nagkasakit, na lumapit, na na-stroke. Sabi ng wife, wala naman akong pera, wala naman akong nakatabi para ipanghiram sa kanya. Yun ang sabi ng wife daw niya. So nasaktan siya doon at nakakalungkot, namatay yung kanyang kapatid, no? Yung na-stroke ng kapatid ni husband. Tumistigo siya na noong 2007, ang kanyang relasyon sa kanyang asawa ay nanlamig, tumamlay, nawalan siya ng gana daw. At madalas, mas pinaniniwalaan ng wife niya ang mga chismis at inaakusahan siya na nambababae. Tinanggi niya na may karelasyon siyang iba. Pero inamin ni husband na nung nagpunta sa Zamboanga si wife niya, nag-file ito ng complaint sa kanya sa Women's Desk. So, na-aresto siya as a consequence at napilitang pumirma ng isang kasunduan. So, bumalik uli ng Manila hoping na magbago ang kanyang wife. Pero, hindi daw nagbago. After a month, tumawag siya sa isang kaibigan para bumili uli ng ticket pabalik sa Zamboanga. Iniwanan niya ang kanyang asawa dahil hindi na niya matiis o matagalan ang mga attitude nito sa kanya. At tinanggi rin niya na meron siyang mga anak sa kanyang karelasyon na babae. So, dinesisyon na po ito ng RTC. At ito po ang sabi ng RTC. Wherefore, in view of the foregoing, the court finds accused husband beyond reasonable doubt or guilty beyond reasonable doubt for violation of Section 5I of Republic Act 9262 and hereby imposes an indeterminate penalty of imprisonment for 6 months and 1 day of prison correctional as its minimum to 8 years and 1 day of prison mayor as its maximum. In addition to imprisonment, accused shall pay a fine in the amount of 100,000 pesos and to indemnify the private complainant moral damages in the amount of 25,000 pesos. The period during which accused has remained under detention shall be credited to him in full, provided that he complies with the terms and conditions of the city jail. Let a copy of this decision be furnished the prosecution, the private complainant, the accused, as well as his counsel for their information and guidance. So ordered. So inapela niya ito sa Court of Appeals ng husband. Pero dinenay ng Court of Appeals yung kanyang apela. At inakyat niya sa Supreme Court. At yun po ang naging resulta. Kinatigan ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals, ang findings ng RTC. So, hindi ko nababasahin yung ibang mga binanggit dito dahil mas matibay yung ebidensyang pinisinta ng wife doon sa korte. So, wala rin pong sinabi dito kung may mga anak sila. Pero ang totoo na na-establish ay kasal sila at nagsama. Na ayon din sa kwento ng dalawa, masaya nung una, hardworking si husband, loving, faithful, babae nagkukwento ha. At until such time na nababalitaan niya na daw na mayroong karelasyon yung kanyang husband. Okay. Dahil sa kinatigan lahat ng ebidensya ng babae,
Nakita ng korte yung kanyang pagsusumikap na makuha, may balik ang husband sa kanilang bahay. Nakita ng korte yung kanyang mga efforts at gastusin at yung mga sinapit niyang psychological depression, trauma sa ginawa ng husband. Siya ay pinanigan ng korte. Now, nakakatakot ito, lalo na sa mga husbands na may similar situation. Anong similar situation? Yung basta na lang nakipaghiwalay, o basta na lang nawala, o basta na lang ng ibang bahay, o basta na lang nagkaroon ng karelasyon sa iba nang hindi inaayos sa wife. So, sa kwento dito, dahil sa nawalan siya ng gana, hindi pinahiram ng pera yung kanyang kapatid na na-stroke, maaring doon ang simulang mawalan ng gana si husband. At dahan-dahan siyang umiwas sa kanyang wife hanggang sa magkaroon siya ng karelasyon. Ngayon, hindi malinaw sa narration ng kaso kung ano nauna. Ano ba yung nauna? Kung siya ba ay nagkaroon muna ng karelasyon o nauna yung hindi pagpapahiram ng babae, ng wife niya sa kapatid niyang na-stroke. Hindi pagpapahiram ng pera. Hindi natin alam kung ano nauna doon. Silang dalawa lang nakakaalam nun. Okay? Pero malinaw dito sa pangyayaring ito na ang mga husbands ngayon na nakasal, no? Na nang iwan, humiwalay ng ibang bahay, kahit na may anak o wala, ang wife ninyo ay pwede kayong habulin, kasuhan, ipakulong kahit anong oras. Yun po ang malinaw sa kasong to, ha? Kahit anong oras. So, ano may papayo ko sa inyo? Hindi natin pag-uusapan ng legal side ng kasong ito dahil nag-usapan na ito ng mahabang panahon. Marami ng hukom at justices na nag-aral sa kasong ito. Ang pag-uusapan po natin ay ang practical side ng pangyayaring ito at ang spiritual side ng kasong ito sa mga mag-asawa. Tandaan nyo mga kaibigan, ang pag-aasawa, yan ay hawak ng Diyos. Okay? Hawak ng Diyos yan. Sa Kanya yan, marriage. Kaya, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao talaga ang sino man pinagsama ng Diyos, sabi niya, di ba? Kahit sino pa mga pare, pastor, o religious leader ang kausapin ninyo, ang kasal ay pag-aari ng Diyos. Ang marriage, ang author ay ang Diyos, hindi ang gobyerno, hindi ang Kongreso, hindi ang Senado, at lalong hindi ang Supreme Court. Nai-involve sila, yung korte, yung gobyerno, kapag mulis ka sa iyong obligasyon. Okay? Sila yung hahabol sa iyo. Iba pa yung parusa ng Diyos sa iyo, no? Kapag humiwalay ka sa iyong asawa nang walang pasabi. Okay? Nang hindi nyo pinagkasunduan. At hindi rin pwede pagkasunduan ng paghihiwalay eh. Now, dahil sinabi ko na sa Diyos ang kasal, sa Diyos ang may-ari ng inyong pagsasama, hindi ito tungkol sa inyong feeling, hindi ito tungkol sa inyong damdamin. Okay? Pag pinag-aralan nyo mabuti ang sinasabi ng Biblia, ng Diyos tungkol sa marriage, ang habol niya ay ang magkaroon ng godly offspring, no? Hindi ito, walang pakialam ang Diyos kung ikaw ay malungkot, masaya sa inyong marriage. Basta pinagsama ko kayo, alamin nyo kung paano kayo mabuhay ng tama, paano nyo gampalan ang papel niyo sa isa't isa, alamin nyo. Hindi po lalapit ang impormasyon sa inyong dalawa. Now, kung nagkakaproblema ng inyong marriage, at ang huling solusyon na lang na alam mo ay humiwalay, hindi po yan basta-basta pinakikinggan ng korte. Okay? Kung huling solusyon mo ay humiwalay kagad, hindi po yan matibay na ebidensya kagad
para pawalang bisa ang inyong kasal. Alalahanin nyo, ang Estado ay may obligasyong protektahan ang bawat marriage, ang bawat kasal. Kaya kung pumasok ka sa marriage, talagang sakop ka na ng marriage law. At dalawa ang marriage law. Marriage laws ng Diyos, marriage laws ng bansa, ng tao. Okay? So, dalawa yan. Ang marriage law ng Diyos, hindi ka makukulong pagka na-violate mo. Pero, yung consequences naka-built in. So, paano darating sa yung penalty ng pag-violate sa marriage law ng Diyos? Maraming bagay. Pwede niya ibigay sa yung penalty niya. Maaaring ilang taon ka lang magtatrabaho pero hindi ka makakaangat sa buhay kahit anong hirap ang gawin mo, kahit anong pagsisikap gawin mo. Never kang aangat sa buhay. Lalo na kung meron kang nasaktang tao, yung iyong wife. At kung sakali naman na maging maayos ang inyong paghihiwalay, or bago ko banggitin yung paghihiwalay, kailangan nagawa nyo lahat ng paraan bago kayo magdesisyong pumunta sa korte para ipawalang bisa ang inyong kasal. Anong paraan sinasabi mo, Papa Angelo? Mag-usap mo na kayong dalawa. Alam mo, problema ko to sa iyo eh. Bakit mo ginawa ito? Hindi mo pinalalampas dapat ng 24 hours dyan. Okay? Kung ikaw babae, mayroon kang concern sa husband mo, alam mo, may problema ako sa iyo eh. Binastos mo ko or nasaktan mo ko. Kasi mga babae, design as emotional human beings yan eh. Kaya sabi sa Biblia, utos ng Diyos, dahil sa kanya ang marriage, sabi niya, husbands, love your wives, no? And do not be harsh with them. Nasa Colossians yan. At sa mga wives naman, respect your husbands, submit to your husbands. Yung respeto, kailangan alamin mo, wives, kung hanggang saan ba ang mga kilos, gawa, salita na sumasakop sa salitang respect. Kailangan i-research mo eh. Kagaya ng, pag sinagot ko ba ng pabalang yung husband ko, nadidisrespect ko ba siya? Pag tumaas ba boses ko sa kanya, nadidisrespect ko ba siya? Kailangan pag-isipan mo yung mabuti. Dahil yung lalaki, designed to be logical, designed to be ruler, to dominate your family, your house. Siya ang mamumuno sa bahay nyo eh. Hindi pwedeng ikaw yung mag-ahari-harian. Mga wife or mga wives. Papel ng husband yan, to rule over the family. Yan din ang explanation ng Diyos tungkol sa pamilya. So kung dati binata ka, hindi ka sakop ng marriage laws ng Diyos o ng marriage laws ng taong bayan o ng bansa, mga batos na gawa ng tao, hindi ka sakop nun. Parang dati hindi ka nagda-drive, kumuha ka ng lisensya para mag-drive, sakop ka na ng traffic law. Kung hindi ka nagda-drive, hindi ka naman sakop ng traffic laws. So ganun din, nung binata ka pa, wala ka namang wife na mamahalin. Binata ka, you choose to live a bachelor. Kung wife ka naman, pinili mo mag-asawa, edi you have a husband to respect. Sakop ka na ng marriage laws ng Diyos. Ang hirap po kasi, ginawa nating optional ang pagsunod sa Biblia. Hindi na yan sakop ng panahon ngayon. Moderno na tayo ngayon. Ginawa niyong optional. Ang pamahalaan ng Diyos ay isang kingdom concept. Kingdom principle. Pag sinabing kingdom principle, kingdom concept, hari ang namumuno at ang mga batas niya ay hindi conditional, non-negotiable. Walang karapatan ang taong hindi sumunod. Obligado kang sumunod kasi hari nag-uutos eh. Kaya, na-desisyonan mo mag-asawa, yan ay sakop ng Diyos. Susunod ka sa inuutos ng hari. Okay? At ang consequences niya, pag hindi mo sinunod, ay built-in. Pag sinabing built-in, mangyayari. Ang dapat mangyari. Yan yung tinatawag ng mga eksperto natin na karma eh. Karma na hindi mo nakikita, pero mararamdaman mo na lang. So, kahit hindi ka idaan sa korte, sa trial, binayolate mo yung marriage laws ng Diyos, yung punishment niyan, kusang darating. Kahit di ka idaan sa korte o sa trial. Okay? Built-in punishment ng Diyos siya. Kaya kagaya nun,
nawala ng gana yung husband sa'yo, di ba, dapat nagtutulungan kayong dalawa. So, kung lumapit yung pamilya niya sa'yo para humingin tulong, ano ba naman yung may maliit na halaga kang binigay para na itulong dun sa kapatid niyang na-stroke? Di ba? Kung ang magkano halaga yung kaya ng dibdib mo, kaya ng puso mo, ano ba naman yung i-release mo at itulong mo? Malaking bagay sa husband yun. Kasi nasa malayo siya, ano magagawa niya? Ikaw yung nasa Maynila. Okay? At ang problema na mag-asawa talaga, pwedeng dalawa kayong sisihin, no? Magkabilang party. Pwedeng dalawa kayong sisihin. Bakit? Lalo na pag hindi mo alam trabaho mo bilang wife. Lalo na pag hindi mo alam trabaho mo bilang husband. Inaalam po yan. How to be a husband. How to be a wife. Sinasaliksik po yan. Dati, ang hirap nating bumili ng libro. Pwede pa natin idahilan, wala akong pambili. Eh ngayon, lahat ng tao may cellphone. At napakaraming information sa cellphone. Mag-google ka lang. How to be a good wife. Naku, lalabas ang napakarami. How to be a good husband. Naku, lalabas napakarami. Wala ka nang pwedeng idahilan ngayon eh. Hindi ka na pwedeng magdahilan ngayon. Wala kang pambiling libro, wala kang pambasa eh. Bakit pag sa Facebook eh, mas mahabang oras ang inaano mo dyan sa kababasa ng mga wala namang kwenta. Hanapin mo yung may kwenta na makakatulong sa inyong pagsasama. Hindi yung mga video na wala rin kwenta, na patatawanin ka lang. Pagkatapos mo panoorin yung video, eh magkaaway pa rin kayo mag-asawa. Nakatulong ba? Okay? Huwag kayo magsaya ng oras habang nagsasama. So, habang inaayos yung problema yung dalawa, okay, magpakumbaba yung isa. Kung pareho may kasalanan, pareho kayo magpakumbaba. Okay, sige, di na kita sasabihan ng masakit. Sorry, amitin natin yung pagkakamali natin. Aminin natin yung kakulangan. Pasensya na. At hindi na dapat maulit yun, no? Kung mag-aaway man kayo uli, ibang dahilan na. Dapat nga wala nang away kapag naintindihan nyo na lahat yung papel nyo. How to be a better husband, how to be a better wife. Pagka naintindihan nyo na lahat yan, tapos in-apply nyo, wala na dapat away. Hindi na kayo mag-aaway niyan, sigurado. Promise yan. Why? Kasi nasubukan ko din. Yung malaman ko, in the research ko, eh, mas masaya yung pagsasama. Okay? Ngayon, kung mayroon pa rin pagtatalo na mangyayari, gawin nyo yan sa comfort room, sa CR. Dahil ang CR, tapunan ng dumi. Yung pagtatalo, tapunan ng dumi sa katawan niya, doon nyo itapon sa CR. Who knows, baka naman hindi na kayo mag-away. Pag nandun na kayo sa CR, magkatikit yung dalawang katawan nyo, di ba? Pag pa kayo mag-aaway. So, yun yung mga paraan na kailangan natin gawin bilang mag-asawa para ma-solve ang isang issue, ang isang problema. Hindi po solusyon ang paghanap ng ibang tao sa loob ng bahay. Hindi po yun ang solusyon sa problema ng mag-asawa. Nandun din ang solusyon sa loob ng bahay. Hindi po sa labas. Hindi po ibang tao. Kung meron ka mang hindi nakikita maganda sa asawa mo, sabihin mo, alam mo, gusto ko maging ganito ka eh. Maging magalang ka sa akin eh. Kasi alam mo, nadidisrespect ako eh. O di maging magalang ka, wives. Sa inyo naman mga husband, gusto ng wife nyo, gusto lagi nilalambing. Eh, kailangan talaga ng mga babae yan. Because they are designed to be emotional. I-research nyo kung ano magkakadesign sa inyo ng partner nyo. O ng Diyos sa partner nyo. Malalaman nyo, ito pala ang kailangan ng wife ko. Ito pala kailangan ng husband ko. Iba pag may information kayo tungkol sa inyong piniling partner. Kayo pumili niyan eh, hindi ang Diyos. Okay? Tandaan nyo, hindi in-endorse ng Diyos si Eva kay Adan. Si Adan na nagdesisyon na gagawin niya asawa si Eva. Okay? Hindi siya in-endorse. Why? Napaka-smart ng Diyos. Pag in-endorse siya, Adan, yan ang magiging asawa mo ha. Nag-away. O sino sisisihan ni Adan? O di ba ang Diyos? Itong babaeng binigay niyo po, Lord eh. Napaka-smart ng Diyos, hindi niya gagawin yung endorsement na yan. Dahil masisisi siya. Diyan tayo magaling, di ba? Yung mga tao. Yan ang nature natin. Manise. Kaya, mga kaibigan, doon po ang pag-resolve ng problema mag-asawa.
Lahat ng paraan, gawin nyo muna sa loob ng bahay. Hindi kayo lalabas ng bahay, hindi kayo hanap ng ibang solusyon sa labas. Kayo lang muna. Pag nahirapan na kayong isolve, talagang nagmamataas na ang bawat isa, hindi na kaya ng dibdib, galit na, hindi na kayo nakakapag-usap, kumuha na kayo ng professional. At yun yung time na kailangan nyo magpakumbaba at makinig sa taong nararapat tumulong sa inyo. Kailangan nyo makinig. Hindi solusyon ng paghihiwalay, hindi solusyon ng annulment, hindi solusyon ng paglabas ng bahay. Ang solusyon, nasa loob lang ng bahay. Okay po? Kung may mga tanong kayo, message lang ako sa aking Facebook account, page, Papa Angelo. Iba kapag may tamang guide ka sa buhay. Okay? Nakakakuha ka ng tamang desisyon din. Ang married life, mahabang biyahe yan. So, habang bumabiyahe kayo, kumuha kayo lagi ng guide. Okay? Sa pagbabiyahe nga, di ba, sinisiguro nyo rin kung nasa tamang kalye ba yung dinadaanan ninyo. Dapat yun din gawin nyo. Parang biyahe din ang buhay ang pagsasama. In the middle of your marriage, may problema. Nasa tama na ba tayo? Nasa tama pa ba tayo? Tama pa ba itong ginagawa natin? Tama pa ba itong sinasabi natin sa isa't isa? Alamin nyo. Okay? Kaya, ang buhay daw ay nasisira dahil sa pagiging ignorante. Diyos namin sabi niya, my people are destroyed because of ignorance. Hosea chapter 4 verse 6. Yan po ang dahilan. Dahil sa pagiging ignorante natin, maraming pamilya ang nasisira. Kaya, yan lang po ang aking may iwan sa inyo. Sana nakatulong po itong pag-uusap na ito sa inyong mga mag-asawa ngayon na problema sa kanilang relasyon, sa pagsasama. Nandito lang po ako, Papa Angelo, your God and Man's Laws Life Counselor. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!